Filipino 6, Quarter 3, Week 5, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay paggamit ng mga uri ng pangungusap sa iba't ibang sitwasyon. Ito ay mula sa Learner's Packet Lip. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang paggamit ng mga uri ng pangungusap sa iba't ibang sitwasyon. Para sa most essential learning competencies, nagagamit sa usapan at iba't ibang sitwasyon ang mga uri ng pangungusap. Sa araling ito ay mapapalawak ang iyong kaalaman sa paggamit ng mga uri ng pangungusap sa usapan at sa iba't ibang sitwasyon. Inaasahan ding malinang ang iba't ibang kasanayang pangwika upang magamit sa epektibong pakikipagtalastasan. Basahin ng madamdami ng bawat pangungusap sa tulong ng mga bantas. Una, Inay, ito po ang regalo ko sa inyo. Pangalawa, Inay, ito po ba ang regalo ko sa inyo? Pangatlo, Inay, ang ganda-ganda po ng regalo ko sa inyo. At pang-apat, Inay, pakitago po ang regalo ko sa inyo. May pagkakaiba ba ang apat na pangungusap? Anong napansin mo sa iyong tinig at intonasyon nang binasa mo ang mga pangungusap? Bago natin pag-aralan ang mga iba't ibang uri ng pangungusap, alamin muna natin ang kahulugan ng salitang pangungusap. Ano nga ba ang pangungusap? Ang pangungusap ay salita o lipon ng mga salita na nagpapahayag ng buong kaisipan. Sa pakikipag-usap sa ating kapwa o sa mga kasama sa bahay, gumagamit tayo ng mga iba't ibang uri ng pangungusap upang maipahayag o ipabatid ang ating iniisip o nadarama. Pag-aralan natin ngayon ang iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Una, paturol o pasalaysay. Ito ay uri ng pangungusap na nagsasaad ng isang pahayag. Nagtatapos ito sa bantas na tuldok. Halimbawa, ang coronavirus disease o COVID-19 ay isang nakahahawang sakit mula sa karaniwang sipon hanggang sa mas malubhang sakit tulad ng Middle East Respiratory Syndrome o MERS at Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS. Pangalawa, patanong. Ito ay uri ng pangungusap na nagtatanong. Nagtatapos ito sa bantas na tandang pananong. Halimbawa, ano ang magagawa mo upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus? Pangatlo, pautos o pakiusap. Ito ay uri ng pangungusap na nagpapagawa o nakikiusap na gawin ang isang bagay. Nagtatapos ito sa bantas na tuldok. Kapag pakiusap ang pangungusap, maaari itong magtapos sa tandang pananong. Halimbawa ng pangungusap na pautos. Huwag mong gaanong nipisan ang aking buhok. Pangungusap na pakiusap. Pwede ka bang kumain ng masustansyang pagkain? At pang-apat, padamdam. Ito ay uri ng pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin tulad ng tuwa, galit, poot at sakit. Nagtatapos ito sa bantas na tandang padamdam. Halimbawa, naku! Tumaas ang bilang ng kaso ng COVID-19 dahil sa kawalan ng disiplina ng mga tao. Alamin natin ngayon kung may alam ka na tungkol sa paggamit ng mga uri ng pangungusap sa iba't ibang sitwasyon. Tingnan mo nga kung kaya mong sagutan ang pagsasanay sa ibaba. Para sa pagsasanay bilang isa, tukuyin kung ang sumusunod na pangungusap ay pasalaysay, patanong, pautos o padamdam. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una,
Ang lupang nakatabon sa lugar sa hukay ay kanyang hinawan. Anong uri ng pangungusap ito? Magaling! Ito ay pasalaysay. Pangalawa, inaninag niyang mabuti ang kabuuan nito. Anong uri ng pangungusap ito? Magaling! Ito ay pasalaysay. Pangatlo, napakaraming metal na bola rito. Anong uri ng pangungusap ito? Magaling! Ito ay padamdam. Pang-apat, ano ang ginagawa ng mga bolang ito sa loob ng templong ito? Anong uri ng pangungusap ito? Magaling! Ito ay patanong. At panglima, pag-aralan mo pa ang ilang mga bagay na may kinalaman sa lugar na yon. Anong uri ng pangungusap ito? Magaling! Ito ay pautos. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, bigyang puna ang larawan. Bumuo ng pangungusap gamit ang iba't ibang pangungusap ukol dito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Pagmasdan ang larawan. Ngayon ay gumawa kayo ng mga pangungusap ukol sa iba't ibang uri ng pangungusap. Narito ang mga halimbawa kong pangungusap para sa paturol at pasalaysay. Ang tatlong kalalakihan ay nagputol ng mga puno sa bukid. Gagamitin nila ang mga kahoy bilang panggatong. Patanong: bakit maraming puno ang kanilang pinutol? Pautos o pakiusap. Gawin mong pangbakod sa iyong bakuran ang mga putol na kahoy. Padamdam. Naku, nahulog ang lalaki na nasa taas ng puno. Palalimin pa natin ang iyong kaalaman tungkol sa paggamit ng mga uri ng pangungusap sa iba't ibang sitwasyon. Sagutin ang mga pagsasanay na inilaan upang lubos na maunawaan. Para sa pagsasanay bilang 3, sumulat ng sariling pangungusap batay sa ibinigay na impormasyon at hinihinging anyo na nasa panaklong. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Unang bilang. Pakiabot mo nga ang aking kwaderno at itatala ko ang mga mahalagang detalye na ibinigay ng ating guro. Gumawa kayo ng inyong pangungusap na pasalaysay na naaayon sa pangungusap na ito. At narito ang aking halimbawa. Ako na lamang ang magtatala ng mga mahalagang detalye na ibinigay ng ating guro. Ibibigay ko na lamang sa iyo to mamaya. Pangalawang bilang. Nabusog ang mga bata sa libreng unlimited lugaw na hinaluan ng bitamina. Gumawa kayo ng inyong pangungusap na padamdam batay sa impormasyong ito. At narito ang aking halimbawang sagot. Yehey! Siguradong tataba ang mga bata na kapos sa pagkain kapag laging nakakasali sa feeding program ng kanilang simbahan. Pangatlong bilang. Nagbigay ng libreng gupit sa mga bata ang barangay. Pautos. Gumawa kayo ng inyong pangungusap na pautos ayon sa impormasyong ito. At narito ang aking halimbawa. Mga anak, maghanda na kayo sa pagpunta natin sa barangay ngayon dahil may libreng gupit doon. Pagugupitan ko kayo. Pang-4 na bilang. Naghandog ng masusustansyang pagkain ang pamunuan ng lungsod para sa mga bata. Patanong. Gumawa kayo ng sarili ninyong pangungusap na patanong ayon sa impormasyong ito. At narito ang aking halimbawa. Maaari ba akong magdala ng maraming bata upang sila ay makakain ng masusustansyang pagkain? At pang-5, isinagawa ang Clean and Green Program upang mapanatiling malinis ang kapaligiran. Pasalaysay. Gumawa kayo ng sarili ninyong pangungusap na pasalaysay ayon sa impormasyong ito. Narito ang aking halimbawa. Sa tuwing may Clean and Green Program ang aming barangay ay lagi na akong sumasali. Para naman sa pagsasanay bilang 4,
gumawa ng usapan kung paano maiiwasan ang nakahahawang sakit dulot ng coronavirus. Gumamit ng iba't ibang uri ng pangungusap. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Sa pagsasanay naman na ito mga bata, gumawa kayo ng sarili ninyong usapan kung paano maiiwasan ang nakahahawang sakit dulot ng coronavirus. Sa inyong paggawa ng mga pangungusap ay gumamit kayo ng iba't ibang uri ng pangungusap. Ano-ano ba ang iba't ibang uri ng pangungusap? At isulat nyo ito sa inyong sagutang papel. Batay sa mga pagsasanay na iyong isinagawa, ano-anong mga uri ng pangungusap? Paano natin ito ginagamit sa pang-araw-araw na buhay? Muli, ang mga uri ng pangungusap ay paturol, pasalaysay, patanong, pautos, pakiusap, at padamdam. Nagagamit natin sa pang-araw-araw na buhay ang iba't ibang uri ng pangungusap sa pakikipag-usap sa ating kapwa o sa mga kasama sa bahay upang maipahayag o ipabatid ang ating iniisip o nadarama. Sa puntong ito, ating sukatin ang iyong natutunan sa paggamit ng mga uri ng pangungusap sa iba't ibang sitwasyon. Maari nang sagutan ang pagsasanay sa ibaba. Paano ninyo nabuo ang iba't ibang pangungusap o sitwasyon mula sa mga binigay na pangungusap? Ano-anong mga pangungusap ang ginamit sa pagpapahayag ng naiisip at nadarama ng mga nag-uusap? At para naman sa gawaing ito, punan ang patlang. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Sa ating pakikipag-usap sa ating kapwa o sa mga kasama sa bahay, gumagamit tayo ng mga uri ng mga pangungusap. Paturol, pasalaysay, patanong, pautos, pakiusap, at padamdam upang maipahayag o ipabatid ang ating iniisip o nadarama. Sa paggamit ng mga iba't ibang uri ng pangungusap, malilinang at mapapalawak natin ang ating kasanayang pangwika sa epektibong pakikipagtalastasan. Tandaan, ang pangungusap ay salita o lipon ng mga salita na nagpapahayag ng buong kaisipan. Sa pakikipag-usap sa ating kapwa o sa mga kasama sa bahay, gumagamit tayo ng mga iba't ibang uri ng pangungusap upang maipahayag o ipabatid ang ating iniisip o nadarama. Mayroong iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Una ay ang paturol o pasalaysay. Ito ay uri ng pangungusap na nagsasaad ng isang pahayag. Nagtatapos ito sa bantas na tuldok. Pangalawa, patanong. Ito ay uri ng pangungusap na nagtatanong. Nagtatapos ito sa bantas na tandang pananong. Pangatlo, pautos o pakiusap. Ito ay uri ng pangungusap na nagpapagawa o nakikiusap na gawin ng isang bagay. Nagtatapos ito sa bantas na tuldok. Kapag pakiusap ang pangungusap, maaari itong magtapos sa tandang pananong. At pang-apat ay padamdam. Ito ay uri ng pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin tulad ng tuwa, galit, poot at sakit. Nagtatapos ito sa bantas na tandang padamdam. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!